Umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito ay nagpapasalamat tayo sa patuloy na pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin upang patuloy nating maipahayag ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya sa araw na ito. Kaya laki at hindi nauubos na biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Dahil ikaw ang Panginoong Diyos na siyang dakilang pastol ng inyong iglesyang ito at ng bawat kaanib na iyong tupa. Pinapamahalaan niyo kami, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng inyong mga salita na naisulat sa banal na kasulatan at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya pong selyo at tanda ng aming kaligtasan. Hayaan niyo na panatilihin namin sa puso namin na ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako, Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay, at Diyos na makapangyarihan. Kung kaya't anuman ang nangyari sa buhay namin sa mga nakaraang araw ng dagdaang linggo, at sa sitwasyon ng aming mga buhay ngayon, ang lahat ng ito ay mayroong kang pinakamataas na layunin, sapagkat sinabi niyo na sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, meron kang plano. In all things, you are God who works together for good for those who loves you according to your purpose. And yet, Lord, we are here now, nakakarinig ng inyong mga salita at nilalagyan nyo ang aming puso na maging uhaw at mapagmahal sa inyo. Nagpapakita ito na patuloy na na-experience namin ang pagiging Panginoon ninyo ng aming mga buhay. Lord, hayaan nyo sa oras na ito na pasiyasat namin sa inyo ang aming mga sarili. At kung meron ka man po na nakikita sa aming buong pagkatao ng mga kasalanan na meron ngayon at nagawa namin, humihingi po kami ng tawad sa inyo, aming Panginoong Diyos. Alang-alang kay Kristo Jesus na siyang nagligtas sa amin at naging katwiran namin sa inyong harapan. And we ask your fatherly forgiveness sa aming lahat na narito. Panginoon, sa pagpapatuloy namin ng aming pananambahan sa unang bahagi ng gawain ito, dito sa aming Sunday School, nawa po turuan niyo po kami na makita namin ang aral ng inyong mga salita, lalo na sa sistematikong kapahayagan ng pananampalataya sa Heidelberg Catechism na aming pinag-aaralan na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. Kami ay nagpapasalamat sapagkat tinuruan niyo kami na mayroon lamang isang Diyos, subalit nagpahayag sa tatlong persona. At amin na pong napag-aralan sa mga nakaraang mahabang pagsamba sa pag-aaral dito sa Sunday School kung sino ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ngayon ay dadaho kami sa Diyos Espiritu Santo. Salamat na lamang pinaunawa niyo sa amin na ang tatlong personang ito ay iisang Diyos, iisa sa diwa, iisa sa kapagkapantay-pantay, at iisa sa kapangyarihan. Subalit, mayroong distinksyon sa paggawa, lalo na sa katubusan ng makasalanan at maging sa paglikha. Ngayong umaga, dalahin nyo at takayin nyo kami sa kauhawan sa inyong ebanghelyong ito upang lalo kaming matuto. Tulungan nyo ang aming mga kapatid na wala pa, nalagyan ng conviction
at pag-uusig ang kanilang isipan at kalooban ng banal na Espiritu sa katotohanan ng inyong salita, upang sila ay maagad makarating sa dakong ito ng bahay panambahan, nang makinabang sila sa mga aral na aming pagsasalusaluhan sa umagang ito. At ang lahat naman na naririto ngayon at mga nakikinig sa aming online ay patuloy niyong turuan at tulungan na makilala ka pa ng lubusan sa buhay nila through the written words and by the document of confession in 1500 by the Reform through the Heidelberg Catechism. Lord, bigyan niyo ako ng wisdom sa aking pagpapaliwanag ng inyong salita. At nawa, matanghal ka at makita namin si Jesus sa lahat ng aming pag-aaral at sa pamamagitan ng pag-aaral namin, ang banal na Espiritu ay maitanghal sa aming pag-aaral sa umagang ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pinag-aaralan ang tinatawag na Apostle Creed. At sa Apostle Creed na ito, na pinananampalatayanan ng mga Protestanteng Reform o Reform na mananampalataya na naisulat noong panahong 1563, ay ating tinatalakay at dito ay ipinaliwanag ang tinatawag na Ecumenical Creed. At ang creed na ito ay patungkol sa Apostle Creed na kung saan ay isinama dito sa Lord's Day 7 at ipinaliwanag. Kaya dito, ang sabi ay ito, nangangahulugan ba na ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga tao na napahamak kay Adan ay ligtas naman kay Kristo? Ang sagot ay hindi. Sila lamang na nakaugnay sa Kanya at tumanggap ng lahat ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. So sinasabi ngayon dito sa ating pag-aaral sa Lord's Day 7, na kung saan ay hindi lahat ng nagsasabi ng may pananampalataya sila kay Kristo o sa Diyos ay totoong ligtas. So hindi yun ang dapat maintindihan natin yun. Kundi pinapakita rito na mayroon lamang na pinubos ang ating Panginoon. Pinakikita rito sa Lord's Day 7, question and answer 20, yung pagtatalaga ng Diyos para sa mga pinili at hindi pinili. Ngayon, yung sasampalataya na totoong mga na-save ay sasampalataya lamang sa isang Diyos sa tatlong persona. Kaya binanggit dito, ano ang tunay na pananampalataya? Sinagot po ito. Ang pananampalataya ay di lamang isang kaalaman kung saan pinangahawakan ko ang lahat ng katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin na nasa Kanyang salita, ngunit ito rin ay isang tiyak na pagtitiwala na kung saan ang banal na Espiritu ay gumagawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa aking puso at hindi lamang para sa iba kundi para rin sa akin. Ay kapatawaran ng kasalanan, walang hanggang katwiran at kaligtasan na ang mga ito ay walang bayad na ipinagkaloob ng Diyos ayon lamang sa Kanyang biyaya na nakabatay lamang sa halaga ng ginawa ni Kristo. So pinag-define dito yung salitang pananampalataya. So yun daw mga nakatalaga sa kaligtasan, ang sabi ng pinag-aaralan natin, magkakaroon sila ng pananampalataya na kapagliligtas. Hindi lang basta pananampalataya na sasabihin na mayroong Diyos, kundi yung pananampalataya nila tiyak. Kasi unang-una, meron silang knowledge, meron silang kaalaman kung sino yung Diyos through the written word of God, which is the Bible. Dito yon. So tiyak yung kaalaman nila, yung knowledge. And then yung pangalawa, binanggit dito, yung trust, yung pagtitiwala. So dahil nagtitiwala tayo minsan sa mga kaisipan natin, sa karunungan natin, positive din ngayon dito sa ating pag-aaral na ang tunay na pananampalataya ay hindi siya nagtitiwala sa karunungan ng mundo o sa karunungan ng bawat isa sa atin. Kundi ang totoong pananampalataya, nagtitiwala siya una sa salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa salita ng Diyos ipinakilala niya ang kanyang sarili
kung ano ang kanyang plano at kalooban at ano ang katayuan ng tao sa harap ng banal na Diyos. So kaya binanggit dito, yung pananampalataya na nakapagliligtas, mayroon siyang dalawang sangkap. Una, knowledge o kaalaman. Kaalaman saan? Sa written word of God. Alam niya yung basic ng pananampalatayang meron siya kung sino yung Diyos. Mamaya titingnan natin yon. Ano yung kanyang katayuan sa harapan ng Panginoon. At least alam niya yung mga pangunahing inaaral ng Biblia patungkol sa Diyos at kung sino siya at ano ang kalooban ng Diyos. At doon siya nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Hindi siya magtitiwala basta-basta sa sino mang taong nagtuturo. Kundi magtitiwala siya kung ano ang tinuturo ng taong iyon na nagpapahayag o nagtuturo sa kanila. So, ibig sabihin, may knowledge siya at may tiwala siya doon sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pagpapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Ngayon, para mas maging specific, pinakita ngayon sa ating pag-aaral, sino ba yung Diyos na dapat nating panampalatayanan ito? So ngayon, yun na pumasok yung naisulat ng Apostle Creed nung 3 siglo. Na pinakilala ngayon na mayroong isang Diyos pero may 3 persona. At ito yung tinatawag na Apostle Creed. Minsan nga, sabi ko sa inyo, baka naririnig nyo ito sa Roman Catholic. Pero hindi po ito sa Roman Catholic, kundi ito ay for the Catholic Church. Ang ibig sabihin ng Catholic Church, Universal Church. Hindi siya naka-identify sa Roman Catholic. Ito yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo, universal, pangkalahatan sa buong mundo. At ang pangalan nito ay Apostle Creed at ito ay tinatawag na Ecumenical Creeds. Ibig sabihin po, ito po ay credo ng pagkakaisa ng isang pananampalataya. At babasahin ko po sa inyo, meron siyang 12 artikulo, maiksi lang naman, at ganito ang sinasabi. Listen carefully. Ano-ano ba ang mga artikulong ito? Of course, specific Apostle Creed. Sabi rito, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng lumalang ng langit at lupa. So, may Diyos Ama na binabanggit. Pangalawa, at kay Jesucristong buktong anak niya at Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hantol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, at bumaba sa dakot ng mga patay. Sa 3 araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, mula roon paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. So nakita natin yung Diyos anak, di ba? Yung binabanggit ngayon dito, sumasampalataya ako, sabing ganon, kay Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon. So yung pinapakita na yung second person, doon sa Apostle Creed, yung bugtong na anak niya na si Jesucristo. Tapos pinakita doon kung paano si Jesus nagkatawang tao, pinanganak ni Birheng Maria, ibig sabihin wala siyang naman ng kasalanan. Tapos pinakita doon after ng kanyang buhay, lalo na doon sa dulo ng kanyang buhay, nagdusa siya, hinatulan siya ni Poncio Pilato, pagkayari siyang hinatulan ni Poncio Pilato, pinako siya sa krus, tapos namatay siya sa krus, tapos inilibing siya ng 3 araw, tapos bumaba sa dako ng mga patay, at 3 araw ay muling nabuhay. Tapos, after 40 days, pinakita rito, umakyat siya sa langit, at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Pag-aralan natin yon, na itong gospel na ito, na nakasentro kay Kristo, yon ang pinaka nagbibigay sa atin ng salvation o ng kaligtasan. His death, una, His sacrifices, sakripisyo niya, yung kamatayan niya, yung pagkaburol sa Kanya, pagkalibing sa Kanya, at pagkabuhay niya. So, ngayon, ang after ng 40 days, umakyat siya sa langit to prove us na He is God and He is man. Andun ngayon siya sa heaven, nakaupo sa kanang trono ng kalingatan. He is our mediator. Siya yung tagapamagitan natin ngayon sa Ama. Kaya ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay, yun yung nagiging pinakadahilan. Bakit ang tao ay naliligtas? Bakit tayo ngayon nakalalapit sa Ama? Because of Jesus Christ, dahil siya ang ating dakilang saserdote na namamagitan sa atin. And then,
sinabi natin dito, napag-aralan natin yun, to Sunday school natin. Ito, Sunday school to. Pinag-aralan natin na babalik siya. Hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero pinangako niya yon, babalik siya para hukuman ang mga buhay at mga patay, para ilagay sa impyerno yung mga taong hindi sumampalataya sa Kanya at bigyan ng buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa ang lahat ng Kanyang niligtas. Yun yung gospel. Kaya pinapakita ngayon sa ating pag-aaral sa Apostle Creed yung dalawang iyon. Kaya ngayong umaga, sa susunod pang mga araw, ang titingnan natin yung ikatlong persona sa iisang Diyos, the Holy Spirit. Nilalagyan siya ng dahil article yon and definitive yon na nagsasabing itong Holy Spirit na ito, hindi siya mababa kaysa sa Ama at Anak. Ibig sabihin, definitive, ganap, na pantay-pantay ang tatlong personang ito. Walang mababa, walang mataas. Hindi katulad ng aral ng dating daan na si God ang makapangyarihang Diyos, kung mga walang Diyos, si Kristo, tapos yung Holy Spirit, power lang, kapangyarihan lang. Hindi siya person. Ganon din sa Iglesia ni Kristo. Hindi person yung Holy Spirit, kaya ang gamit nila, it, referring to matters. Ibig sabihin, matters sa kanila, ang Holy Spirit, hindi siya person. Okay? Sa Mormons naman, pangatlong Diyos yung Holy Spirit. Unang Diyos, yung makapangyarihang Ama. Pangalawa, yung pangalawang Diyos, si Kristo. Yung Holy Spirit, pangatlong Diyos. Kaya doctrine nila, plurality of God, maraming Diyos. Pero hindi ganon. Ang tinutukoy natin ngayon, merong isang Diyos sa tatlong persona na pantay-pantay sila. Walang mataas, walang mababa, pantay sila, equal sila. Kaya nga ang tawag dyan, Triune God o Trinity. Isang Diyos sa tatlong persona. Magkakaiba silang person, pero iisang Diyos sila. Kaya ang sabi rito, sa Article 8, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang naganap sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagpabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Yun yung tinitingnan natin ngayon dito. Kaya, tinitingnan natin ngayon sa Lord's Day 20, ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Espiritu Santo. The God, Holy Spirit. Okay, tingnan nyo ang Diyos Espiritu Santo, hindi siya sinabing matters o bagay o power, hindi ho. Kaya ang sabi ng Lord's Day 20 ay ganito, sa question and answer 53, pakinggan nyo po. Ano ang iyong pinaniniwalaan patungkol sa banal na Espiritu? Ang sagot ay ganito. Una, na siya, yung Holy Spirit, ay totoo at kapwa walang hanggang Diyos ng Ama at ng Anak. Doon pa lang makikita na natin, mamaya i-elaborate ko yan, explain kong mabuti yan. Pangalawa, na siya o ang Holy Spirit ay ibinigay din sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay gawin niya akong kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang pagpapala. Upang nasa ganoon, ako'y kanyang maaliw at siya'y manatili sa akin magpakailanman. Now, napakaganda nitong pagpapaliwanag patungkol sa ang Diyos Espiritu Santo. Napakaganda, napakaliwanag. Nung inaaral ko ito, masyado akong namangha. Without the Holy Spirit na nagmamanifest o gagawa sa buhay ng isang tao, walang born-again experience na mangyayari. Kasi tingnan nyo una, ang sabi rito, siya ay totoo at kapwa walang hanggan Diyos ng Ama at ng Anak. Napaka gandang isipin kung uunawain natin. Tingnan nyo yung una na reason kung ano ang Diyos Espiritu Santo, ang sabi, siya o ang banal na Espiritu ay totoo. Totoo po. Tunay at kapwa. Tunay at kapwa. Napansin niyo po? Tunay at kapwa. Ano ibig sabihin ng tunay?
Ibig sabihin, ito pinapakita yung adjectives, yung pagsasalarawan ng person at magiging God ng Holy Spirit. Ang sabi, ang banal na Espiritu ay totoo at kapwa walang hanggan Diyos ng Ama at ng Anak. So pinapakita ngayon dito ng Heidelberg Catechism yung equality, yung pagkapantay-pantay ng tatlong personang ito. Nakita niyo po? Pinapakita, sabi ganun, totoo, yung banal na Espiritu, totoo. At siya ay kapwa walang hanggang Diyos ng Ama at ng Anak. Gusto kong magpaunawa sa inyo na there are many passages to prove that the Holy Spirit is God and equal to the Father and to the Son. Halimbawa, in Genesis 1:2. Now, if you want, open your Bible in Genesis chapter 1, verse 2. May kape po tayo dyan. Pwede po ano pa to. Sabi po ng Genesis chapter 1, verse 2, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin yung verse 1. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Verse 2, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ang ginamit ng magandang balita Biblia ay hangin, wind. Pero sa ibang translation, tingnan nyo po, pag tinignan nyo po yung salin ng ang Biblia o ang bagong Biblia, ang ginamit po doon ay espirito. Yung espirito doon, malaking E. Ibig sabihin po ng proper name o pangalan ng isang persona na tinutukoy. Ang sabi ron ay ito, dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ngayon, sa ibang translation na sabi doon, dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas, nakalagay doon ay ang banal na ang Espiritu Santo ay pumapaimbabaw. Yun yung nakalagay. Sa ibang translation, ang Espiritu ay pumapaimbabaw. So kung titingnan natin, even in the creation account, sa kwento o sa narrative ng paglikha ng ating Panginoong Diyos, sabi doon, andun ang Espiritu. The question is, why the Holy Spirit is there nung panahon na kinikreate ang mundo? Kasi sinabi ho ng Biblia, kuya ginamit dito ang salitang hangin o wind, it is also referring to the breath of God. That's why, na sinabi ng Diyos, magkaroon ng, maghiwalay ang lupa at saka ang tubig. Naghiwalay. That is the work of the Holy Spirit. Sinabi niya, magkaroon ng tanglaw sa itaas ang buwan at saka ang araw. Nagkaroon. Magkaroon ng hayop, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganon. That's why, doon sa 5 series of God's creation, kasi yung pang-anim po, tao yung nilikha niya. Hindi lang po basta niya sinabi yon, kundi nililok niya yon. Yung lahat ng nandito sa mundong ito, kinreate ng Lord yon through His words. At yun ay walang iba, that is the work of the Holy Spirit in creation. Now, bibigyan ko pa kayo. Kaya pagdating doon, hindi lang siya kasama sa pag-create ng mundong ito from nothing para magkaroon ng langit at lupa, kundi kahit na po sa pag-create niya sa tao. Tingnan nyo, in Genesis chapter 1, Genesis chapter 1, sa talata po ay 26. Paisundan po, Genesis 1:26, nasabi dito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, ano po ba yon? Yung unang creation niya hanggang ikalimang creation niya ng lahat ng nandito sa mundong ito, magkikreate ngayon ang Lord ng tao. Tao na po, sa ika-6 na araw, ikikreate niya, lilikhain na niya ang tao. Ang sabi ng verse 26, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, pakinggan nyo ngayon, lalangin natin
Pakipansin po yung salita natin. Let us sa English. Ang sabi ron, ang tao. Ngayon, lalangin natin ang tao. Ano yung kasunod? Ating. Gagawin siyang kalarawan natin. Yung rendition ng English maganda. God says, yung God na binanggit po doon, Elohim po yun. Sa Hebrew. Ang ibig sabihin po doon, yung word na Elohim, tumutukoy ito sa plurality of the person. Ibig sabihin po doon, pag sinabing Elohim, nagpapakilala ang Diyos na mayroon siyang 3 persona. Kaya ang ginamit niya, let us. Natin. Ngayon, lalangin natin. Sino ngayon ang kausap niya? Bakit nagsasalita siya na lalangin natin? Let us. Aba, hindi naman po angel. Sabi ng ibang religion, angel daw. No. Hindi ho. Kasi ang angel po yon. Servant ng Lord yon. Hindi ho siya pwedeng maging parehas ang angel at saka ang God. Di po ba? God, angel siya. Angel sila, God siya. Hindi ho pwedeng sasabihin niya, anghel, lalangin natin ang tao sa wangis natin. Di ba? Hindi ho pwede yon. Kaya sabi doon, let us created man, tapos yung kasunod, in our image. Our image. Ibig sabihin, may kausap ang Diyos. So, malinaw po na may kausap ang Diyos. And most of the scholar, hindi lang wag lang yung anti-Trinitarian, iba yung interpretation nila rito, tinutukoy ito na ang kausap ng Diyos dito ay ang 3 persona. 1 God and 3 person. Nag-uusap sila. Kaya pagdating ng verse 26, naging 27, naging iba ito, no? Sundan niyo po ako. Sabi na verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Pagdating ng 27, si Moises po sa sumulat ng Genesis, sinabi na niya, ginamit yung salitang kanyang larawan. Pag sinabi bang kanya, ilan ang tinutukoy? Marami ba o isa lang? Di po ba isa lang? Kaya ang sabi rito, maliwanag, nilalangan ng Diyos ang tao. And God created man in His own image. So the word His is singular. Pang-isahan lang po yan. So kung titingnan natin, even in the creation account, especially sa paglikha niya sa tao, malinaw po na ang nag-create po ay wala pong iba. Yung one God, nilangan ng Diyos ang tao ayon sa kanya. Pero doon sa 26, let us created. So we are created in the image of God at ito ay ginawa ng isang Diyos sa 3 persona. So malinaw po yan. Kaya malinaw na pinapakita sa atin ng ating pag-aaral, una, na siya ay totoo at kapwa walang hanggang Diyos ng Ama at ng Anak. Pinapakita po yon. Halimbawa, in the redemption account, sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Kasi tinignan natin yung paglalang ng Diyos paano naman yung pagliligtas niya sa atin? Pag binuksan natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16, yung Diyos na templo yung ating katawan, ay nagsasabing ang Holy Spirit ang siyang nananahan sa atin. Ibig sabihin po, may relasyon po yun Tingnan nyo Halimbawa, yung pinag-aaralan dito sa 1 Corinthians 3.16. Para maipakita ko lang po sa inyo, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang ganda po na itong 3.16 So sabi ng 3.16, ng unang Korinto ay ganito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? So, we are the temple of God. Templo po tayo ng Diyos. Paano tayo naging templo ng Diyos? Sabi natin, ang Diyos nasa heaven. Si Jesus Christ, nasa heaven, nasa right throne of God. Andun siya. Paano natin sasabi na nasa atin ngayon Diyos? Kaya ang sabi ng 3.16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? So my body is the temple of God. Your body is the temple of God.
So, ibig sabihin, tayo ay templo ng Diyos. Yun po yun. Ano yung karugtong? Pero may dinuktong At or N. Pag ba po may nakita kayong magkaduktong, ibig sabihin po nun, related po yon sa bawat isa. Hindi ho siya pwedeng paghiwalayin. Pag sinabing at, may koneksyon sa bawat isa. Nung sinabi ni Paul, na hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? So, tayo ang templo ng Diyos, pero may karugtong at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Malaking ipo yun. So, ibig sabihin, when the Holy Spirit dwell in our bodies, nasa atin ang Espiritu Santo, nandun ang Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, maliwanag, even now, kahit po ngayon, sa pagliligtas ng Diyos sa atin, ang Diyos ay nagsasabing, nasa iyo ko, Fernan. Nasa iyo ko, Sisig. Nasa iyo ko, Antonia. Parang gano'n sinabi po. Nasa iyo ko, kung pagka sa ano, pinaparaphrase ko, nagsasalita yung Diyos. Nasa iyo ko, Fernan. Gano'n. Paano mo Fernan, na malalaman na nasa iyo ko? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa iyo. Taon niyo punto? So, yun yung pinapakita ngayon dito. So, nung sinabi niya na ang ating katawan ay Espiritu ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng Diyos, at ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, ay nananahan sa inyo, pinapakita rito, there is one God na nasa atin. At yon ay walang iba, kundi ang Espiritu Santo. Ini-equate yung bigat ng Espiritu Santo ng Diyos sa atin, doon sa Diyos Ama. Magkaisa sila sa pagiging iisang Diyos. So, yun yung gustong ipakita. Kaya ngayon, pag tinignan natin, hindi natin pwedeng sabihin na ligtas tayo without the work of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng mangyari yon. Kaya ibig sabihin, pag sinabi natin, sinave ako ni Jesus Christ, doon sa cross, yun yung kanyang ginawa as a person, sa kanyang persona, pero may sasabihin din tayo, na dahil isang Diyos sila, yung Holy Spirit, niligtas din niya ako. Sa paanong paraan? Pag-aaralan natin sa mga susunod na panahon, na ang nagbo-born again sa atin, mula sa kamatayang espiritual, ay ang banal na espiritu. Tama po ba? Tingnan nyo sabi ho ng John chapter 3, verse 3, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Born again experience is the work of the Holy Spirit. Hindi ho yan work. So, kapag tinignan natin, yung distinction o yung pagkakaiba-iba ng gawain ng tatlong personang ito, yung gawain ng Holy Spirit ay mag-born again. Ang gawain ng Holy Spirit ay ipanganak niya tayo mula sa kamatayan spiritual tungo sa isang bagong pagkabuhay. That's why Holy Spirit is the one who regenerated us kung bakit po tayo nabuhay mula sa kamatayang spiritual. So, yun yung gusto ipakita. Pero, pinapatunayan ko lang sa inyo na malinaw na yung banal na espiritu, siya po ay totoo at kapwa walang hanggang Diyos ng Ama at ng Anak. Amen? Pero meron pa na sinabi, pangalawa, na siya o ang Holy Spirit ay ibinigay din sa akin. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ibinigay ng Diyos sa atin. Bigyan ko po kayo ng sample. Very familiar po yung Matthew 28 verse 19. Ang sabi doon, pakinggan nyo po, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Teka muna, Pastor, si Jesus yun So, paano yun nasabi natin? Si Jesus ang nagsasalita sa Matthew 28 verse 19, nasabi ron, Lo, I am with you always until to the end of this world. Sa Tagalog, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Always.
Hanggang kailan? Hanggang katapusan ng mundo. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Ngayon, bakit binabanggit si Jesus dito at hindi yung Holy Spirit? Now, may sinasabi sa 2 Corinthians 1:22. 2 Corinthians 1:22. You want to open your Bible and be with me? Mas maganda po, sundan niyo ako. 2 Corinthians 1:22. Sabi rito ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 1:22 ay ganito. Now listen in verse 22. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Nakita niyo 2 Corinthians 1:22. Now, bigyan ko lang ng konting diin, sabi ron, bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. This is the proof that Jesus will fulfill His promise for us. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Nung sinabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 19, ang sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ginawa niyang sabihin yon dahil ang Holy Spirit ay ibibigay niya sa atin. Kaya sa 1:22 ang sabi, tinatakan niya kami at pinagkalooban. So, ibig sabihin, the Holy Spirit is the sealed. Siya ang tatak, siya ang selyo. Saan ba ginagamit ang sealed? Saan ba ginagamit ang selyo? Yung church natin, may sealed. Pag sinildan po yun, pinapatunayan po yun, na authentic po yung dokumento. Di po ba? Kaya may sealed. Sealed is the proof that the paper is genuine and authentic. Ginagamit po yung tatak. Alam natin to, noong panahon na ang mga kalabaw at saka yung baka hiniherohan. Tama ho ba? Kasi yun nung araw na maliit ako, nakakita ako na yung kalabaw may hero eh. Maglalagay ng bakal na may letter at saka number, tapos papainitan, tapos iginaganon sa kalabaw at saka sa baka. Eh ba't nilalagyan ng ganon? Ibig sabihin, anong sealed yun? Meron pong may-ari nun. Kasi sa paper niya, lalabas yung number at saka letter na yun. Parang motor. Tama po ba? May chassis number, may engine number. Tama po ba? So ngayon, pag tinignan mo yung dokumento ng ng papel mo, tinignan ng LTO, tapos nakita yung, tama naman, tinignan yung chassis mo at saka yung motor mo, compatible sila, tapos natin pangalan mo, totoong sa'yo yun. Naintindihan niyo po? So yun ang ibig sabihin po. Kaya, ang sabi ngayon sa atin dito, ng 1:22, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu. So, ibig sabihin, yung Espiritu Santo ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba? Yun yung nagpapatunay. Kaya sabi rito, na ang banal na Espiritu ay ibinigay din sa atin. Bakit po? May reason eh. Ito yung reason. Upang, sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, ay gawin niya akong kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang pagpapala. Ano po yun? 1 Peter 1:2. Now, medyo bibilis ako po. Meron pa akong 7 minutes. Then tayo mag-start. 1 Peter 1:2. Yung 1 Peter 1:2, mapakaganda. This is the account of the Triune God or the Trinity. 1 Peter 1:2. Kayo hinirang ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa, upang pabanalin ng Espiritu Santo. Nakita niyo yun? Upang pabanalin ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tawag sa Spirit, Holy Spirit. Sa Tagalog, banal na Espiritu. So yun yung sinasabi ngayon. Kaya ang sabi ron, yung ating kaligtasan, meron distinction ang Triune God. Ang 3 persons sa 1 God. Ang sabi ni Peter sa 1:2, kayo hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa. So sa aspeto ng pagliligtas, yung Diyos Ama pala ang humihirang sa atin. Kailan pa?
Simula't mula pa. Pero ano yung trabaho ng Panginoong Jesucristo? Laktawan muna natin yung Holy Spirit doon. Ang sabi ron, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng pagkanyang pagkamatay. Yung pala, si Jesus Christ pala, mamamatay siya para bayaran ang lahat ng hinirang ng Ama. Para maging malinis, yung ibang translation doon, masanctify sila, saan? Sa kanilang pagiging makasalanan. Through His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So ngayon, tingnan na natin. Ang Ama, siya ang pumili sa atin, bago pa, sa mulat mula pa, from eternity past. Si Jesus Christ, siya ang Redeemer natin, nagligtas sa atin. Saan? Nang namatay po sa cross. Binayaran niya ang ating sala sa kanyang kamatayan sa cross at tinakpan niya ang ating sala sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Eh ano ngayon trabaho ng Holy Spirit? Upang pabanalin ng Espiritu Santo. So yung Holy Spirit ngayon, siya po ngayon ang nag-a-apply nung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya alam niyo, kung titingnan natin yung John chapter 16, sabi ni Jesus Christ, aalis ako. At pag alis ko, meron hahalili sa akin. At siya ay ang Espiritu Santo na hindi ninyo nakikita. Di po ba? Patutunayan niyo sa inyo kung ano ang kasalanan, kung ano ang matwid, at kung ano ang kahatulan. Kilala. Sabi, the work of the Holy Spirit ay upang ipakilala sa atin na tayo makasalanan. Ang Holy Spirit, ang trabaho niya, ipaalam sa atin kung ano ang matwid. At ang trabaho ng Holy Spirit, pangatlo, ipakilala niya kung ano ang kahatulan. That's why, mga kapatid, in John chapter 3, yung Holy Spirit ang nagbo-born again. Amen po ba? Paano nangyayari yon? Halimbawa, nangangaral ako ngayon dito sa inyo, 100 kayo. Alam ko ba kung sino ang pinili ng Ama sa inyo rito? Hindi ko po alam. Tama po ba? Ang nakakaalam lang ay ang one God in 3 person. Pero pinapangaral ko si Kristo. Ang sabi ko halimbawa sa inyo, ikaw na makasalanan, kapag ka inabutan ka ng kamatayan ng iyong katawan, at wala kang karanasan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, at hindi mo naranasan ang pagbo-born again ng Banal na Espiritu, pag namatay ka, pupunta ka sa apoy ng paghihirap, yung kaluluwa mo. Ngayon, ang gagawin ng Holy Spirit sa taong pinili ng Ama, binayaran ng kamatayan ni Kristo, 2,000 taon na sa cross, kikilos siya sa puso ng taong iyon. Ano gagawin? Papalambutin yung puso. Yung matigas niyang puso, yung bato niyang puso, papalambutin. At ang gagawin ng Banal na Espiritu, siya ang magbabago ng puso ng taong iyon. Bubuhayin niya ang espiritual, nakamatayang espiritual niya, at palalagyan ng Banal na Espiritu ng pananampalataya doon sa narinig niyang ebanghelyo ni Kristo na si Jesus ay namatay sa cross para sa kanyang kasalanan at si Jesus ay nabuhay para sa kanyang kaligtasan. At dahil ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa puso ng taong iyon, ang taong iyon, absolutely, maboborn again po siya. At tatanggap siya kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya di ba sabi ni John, sa John chapter 1, kung ipapahayag ng iyong mga labi, di ba? At sasampalataya ka at tatanggap sa Kanya. Ano sabi ron? Bibigyan Kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. May nakalagay na tumanggap sa Kanya. It doesn't mean na nilagay ni John yung salitang tumanggap, hindi natin gawa yung pagtanggap. Ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay regalo ng Santong Espiritu. Kaya sabi ng John chapter 3, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Sino ang nagpapanganak sa atin sa spiritual na aspeto? Ang Banal na Espiritu.
So this is the work of the Holy Spirit. Kaya malinaw. Nagawa ng Banal na Espiritu yun. Kaya ang sabi, upang nasa ganon, ako'y kanyang maaliw at siya'y manatili sa akin magpakailanman. Lahat po ng niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng pinili ng Ama, sigurado, maboborn again po yan. Iboborn again po yun ng Banal na Espiritu. At dahil iboborn again ng Banal na Espiritu, sigurado na mayroon siyang kaligtasan. At dahil may kaligtasan siya, dahil sa paggawa at pagkilos ng Santong Espiritu sa kanyang buhay na nag-born again sa kanya, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin bilang selyo at katibayan ng ating kaligtasan. At ano ngayon ang work ng Holy Spirit sa puso natin? Sabi kasi doon na siyang nag-aaliw sa atin at siyang nagpapanatili ng ating kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, malinaw po na if we are genuine Christian, if we are truly regenerated by the Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay nasa atin. 1 Corinthians chapter 6, ang sabi ron, verses 17 to 20, ang sabi ron, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu ay nananahan sa inyo? Ang sabi ron, hindi talaga sa inyo ang inyong katawan, kundi para sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Ani karugtong, kaya't gamitin ninyo ang lahat ng bahagi ng inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yun na ngayon yung mindset natin. Spiritual mindset. Nang na-born again tayo, nasa atin na ngayon yung Holy Spirit, ang kaisipan natin ngayon, hindi na ako ang may-ari ng buhay kong ito. Hindi na. Ang may-ari na nito ay ang Diyos. At ngayon, sino yung nagpuprove sa atin na talagang pag-aari na ng Diyos itong katawan natin? Ang Holy Spirit. Kaya magbubunga yung Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 5, verses 21, ano sabi doon? The fruit of the Holy Spirit is love. Yun lang po yung bunga ng Espiritu. Isa lang po. Pag-ibig. Yung mga adjectives o pagsasalarawan, lahat na yun nakaugnay po yun sa pag-ibig. Kaya sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano karugtong? Kagalakan? Pag mahal mo kasi yung may pag-ibig ka, may kagalakan ka. Tama po ba? Kumari, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Di po ba? Nagagalak ka? Nagagalak ka, di po ba? May kagalakan ka. Pag di ka na nagagalak, magbe-break up na po kayo, maghihiwalay na kayo. Kaya yung pag-ibig doon, yung mga adjectives na pagsasalarawan na pinakikita doon, na isang katangian na may pag-ibig, subalit ang bunga ng pag-ibig ay kagalakan. Ano pa yung kasunod? Kapayapaan. Ano pa po? Katyagaan. Kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, etc., etc. At ang sabi doon, at pinatay na. Nang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nilang pagkatao, kasama ang pita ng laman. So that is the radical change sa buhay ng isang tao. And that is the work of the Holy Spirit sa buhay po natin. Kaya, malinaw po, Holy Spirit is not power. Hindi ho siya power. Huwag po natin isipin na ang Holy Spirit, kapangyarihan lang yan ng Ama at ng Anak. No. Ang Holy Spirit po ay person. He is God. Kaya nga sabi ng ibang talata, nalulungkot ang Espiritu Santo. Huwag niyong bigyan ng pighati ang Espiritu Santo na nasa inyo. Eh bakit sinabing huwag bigyan ng pighati? Eh sino lang po ba yung napipighati? Mapipighati po ba yung power? Hindi. Ang napipighati ay person. Nakuha niyo yung punto? So, yun yung sinasabi ngayon sa atin. Kaya, ang Holy Spirit, meron po siya na pinakamalaking trabaho sa usapin ng distinction ng gawain ng one God in three person sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, the question is the Holy Spirit dwell now in our body or in your body? Ang Holy Spirit pa ay nasa iyo na. Kung hindi, this is the time na dapat nating
hayaan na kumilos ang Holy Spirit to regenerate us, to born again us. At hayaan natin na pagkalooban niya tayo ng pananampalataya sa ating puso. Doon sa ginawa ni Jesus sa cross, na yun lamang ang basihan kung bakit tayo maliligtas. This is the invitation. Hindi lamang sa atin dito, kahit yung mga nanonood sa atin ngayon. Kung wala ka pang relasyon kay Kristo, wala sa iyo ang banal na Espiritu. At kung ang banal na Espiritu ay wala sa iyo, at kinukumbikta ka niya sa puso mo, natanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, this is the day of your salvation. Receive Jesus as your Lord and Savior. Sa atin naman, ng mga mananampalataya na narito ngayon, o nakikinig sa atin, nanonood sa atin, alam natin na may Holy Spirit tayo. Siya ay nagpapatunay na anak tayo ng Panginoon. And I know, lahat po tayo, in a sense, we are not perfect sa mundong ito. Nag-grade natin ang Holy Spirit, minsan di natin nasusunod yung mensahe ng Espiritu Santo through the Word of God. At dahil doon, nahuhulog tayo sa pagkakamali at kasalanan. But one thing we need sa buhay natin, ma-realize natin na yung mensahe ng Espiritu Santo sa atin is to separate us sa lahat ng kasalanan, inaalok ng mundong ito, at kahinaan ng ating laman. Yan ang reason kung bakit may banal na Espiritu sa ating mga puso. Siya lagi ang magsasabi sa atin, Fernan, you should live with holiness. Apart from me, apart from the Holy Spirit, hindi ka makakapamuhay ng may kabanalan. So ano yung dapat nating maintindihan? We should rely always to the work of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa sa atin. Wag ho natin siyang hadlangan. At kung dumating man sa punto na tayo ay sumuway sa Kanya, nakagawa ng mali, o nagkasala dahil sa hindi natin pagsunod sa banal na Espiritu sa salita ng Diyos, ang Panginoon, naghihintay siya sa atin. Na sinasabi, kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may kasalanan. Pero it doesn't mean na napupurpit na o nawawala na yung salvation natin. Ang katunayan, patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay because the work of the Holy Spirit is to sanctify us through the word of Jesus Christ. Siya ang nagpapabanal sa atin, siya ang nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Again, kapatid, the Holy Spirit is God. And the work of the Holy Spirit is to sanctify us. But before we sanctify, the Holy Spirit regenerated us. Siya ho ang nag-born again at nagbigay ng bagong kapanganakan sa atin. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Tinuruan niyo po kami sa umagang ito na matutunan namin na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. At kami ay nagpapasalamat, hindi niyo kami iniwan na mangangapa sa dapat na matutunan namin when it comes to the teaching, the role and the work of the Holy Spirit sa buhay namin. Pinapakita ninyo na ang banal na Espiritu ay nasa amin. Ang Espiritu Santo ay nagpapatunay na kami ay inyong mga anak. At ang Espiritu Santo ay namumunga sa buhay ng inyong mga anak ng pagmamahal at pagsunod sa inyo. Ganon din naman sa mga hindi pa po naliligtas, ang banal na Espiritu ay may malaking gawain sa buhay ng makasalanan. Siya ho ang nagbo-born again. Ikaw po, banal na Espiritu, ang nagbo-born again sa makasalanan. Ikaw ang kumikilos sa makasalanan upang ang matigas na puso ay palitan ng isang bagong puso. Upang ang patay na spiritual na walang relasyon sa inyo ay bigyan nyo ng isang bagong buhay. Upang na sa ganon, ang pananampalatayang ilalagay nyo sa puso ng taong ito. Upang sumampalataya doon sa natapos na ginawa ni Jesus sa cross, na tanging pag-aasa lamang niya at pagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ni Jesus, kapag doon niya isinuko ang kanyang buhay because the Holy Spirit ang siyang gumagawa sa buhay niya, maliligtas siya. Lord, mangusap ka sa mga taong wala pang kaligtasan at biyayaan niyo po sila
ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Ama. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Paki-off nga po. Thank you. So we have a break. At least